Magpapatupad ng bagong estratehiya ang Tourism Department para makahikayat ng mas marami pang dayuhang turista sa Pilipinas. Bumaba kasi ang bilang ng mga Chinese tourists sa bansa. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Mas pinapalawak ng Department of Tourism ang pagtuon nito sa mga Indian tourist kasabay ng mga hamon sa Chinese market. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, kailangang paluwagin ang visa policies para mas maging competitive ang Pilipinas sa global market. Noong 2024, 300,000 lang sa inaasahang 2 million Chinese tourists ang dumating sa bansa dahil sa mas mahigpit na visa requirements para sa Chinese nationals. Kaya't mas pinapalakas ngayon ng DOT ang e-visa system para sa mga Indian tourists. With the challenges that we are facing pertaining to the Chinese market, we are now looking at India. Napaka-popular ng Pilipinas sa mga Indians, especially in terms of wedding tourism. Kasali na po dyan yung ating diving and other tourism products. Sa kabila ng mga hamon sa Chinese market, nakapagtala ang Pilipinas ng 12% na pagtaas ng Indian tourist arrivals noong 2024, kung saan umabot sa 80,000 Indian tourists ang bumisita sa bansa. Bagamat hindi pa ito ganun kalaking numero, tinitignan na ng DOT ang pagpapalawak ng tourism strategy nila na kaaya-aya sa Indian market. Napaka-popular ng Pilipinas sa mga Indians, especially in terms of wedding tourism. Kasali na po dyan yung ating diving and other tourism products. Wala pa mang pinal na timeline sa expected influx ng mga Indian tourist. Nakikipag-coordinate na ang DOT sa iba pang mga ahensya. Gumawa na po tayo ng mga joint working group meetings sa kanila and nag-send na po tayo ng business missions doon. Inaayos ng DOT ang e-visa system para sa mga Indian tourist habang nagkakasadari ng mga strategy para muling makahakot ng mga turista mula China. Layunin nitong patunayan na ang Pilipinas handa at kayang sabayan ang iba't ibang mga tourism destination. Tinututukan din ng DOT ang pagpapalakas ng mga paliparan sa key destinations sa bansa. Kasama riyan ang Bohol at Iloilo. Since the Philippines does not enjoy the advantage of being landlocked with its ASEAN neighbors, we have had to work harder and really try to elevate the global competitiveness of the country. Pagdating sa marketing ng DOT, plano nitong ipagpatuloy ang mga promosyon sa mga traditional at online platform. Lalo na ngayong ibinalik na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 400 million peso branding budget ng ahensya. Mas determinado raw ang DOT ngayong taon na palakasin ang turismo para maging mas competitive na destinasyon ng Pilipinas sa buong mundo. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.